Nang pumasok ang Rusya sa Ukraine, may plano ito. Ang pinagsamang tangke at artilleriya ay magpapabagsak sa resistensya ng Ukraine sa ilang araw lang. Kailangan lang ng Rusya na panatilihing umaandar ang tangke at nagpapaputok ng bala. At wala nang magagawa ang Ukraine tungkol dito. 4 na taon mula nang magsimula ang digmaan, hindi naging ayon sa plano ng Rusya ang paunang pananakop. Dati, hari ng labanan at susi ng tagumpay ng Rusya ang artilleriya. Pero sa huli ng digmaan, napunta ito sa likod at mas pinansin ang ibang sandata. Hindi dahil ayaw gamitin ng Rusya ang artilleriya. Katulad ng tangke, nauubos na rin ang artilleriya ng Rusya habang winawasak ng Ukraine. Noong 2025 naging pinakamagandang taon ng Ukraine sa pagwasak ng artilleriya. Ayon sa ulat ng United 24 Media, noong Nobyembre 24 mas marami nang nawalang artilleriya ang Rusya ngayong 2025 kaysa noong 2024. Inihayag ng Ministry ng Depensa ng Ukraine noong Nobyembre 23, kaya may 1 buwan at 7 araw pa ang Ukraine para dagdagan ang record-breaking nilang bilang ng nasirang artilleriya. Taunang detalye ay inilalabas ng Ministry ng Depensa sa sariling ulat. Ayon sa pangkalahatang tanggapan ng sandatahang lakas ng Ukraine, hanggang Nobyembre 23, ang bilang ng mga sistemang artilleriya na nawala at nasira ng hukbong Ruso simula taon, umabot na sa 13,053 unit ayon sa ministry. Noong 2024, 13,050 artilleriya ng kalaban ang nawasak ng puwersang pandepensa ng Ukraine. Nalampasan na ng Ukraine ang taunang record nito ng 3. At kung mapapanatili nito ang parehong bilis, maaari nating tantiyahin kung ano ang magiging tunay na record pagsapit ng katapusan ng 2025. Ayon sa Ministry ng Depensa, hanggang Nobyembre 23 ang naitalang pagkalugi. Naitala lang nila hanggang Nobyembre 22, kaya hindi natin agad masasabi na 11 buwan ang pagkasira. Gayunpaman, ang panahon mula Enero 1 hanggang Nobyembre 22 ay katumbas ng 325 araw ng taon. Kung hahatiin natin ang 13,053 unit ng artilleriya sa bilang na iyon, makakakuha tayo ng pagkawala ng 4,016 unit ng artilleriya bawat araw. Nakakagulat iyon para sa Rusya, lalo na't napakahalaga ng artilleriya sa estratehiya ni Putin. 39 na araw na lang ang natitira sa taon mula Nobyembre 23 kung imumultiply natin ang araw-araw na nalulugi sa bilang ng araw. Makakakuha tayo ng dagdag na 1,566 unit plus sa 1/4 ng unit na masisira ng Ukraine bago matapos ang 2025 kung mapapanatili nila ang kasalukuyang bilis. Taunang higit 14,619 unit ng artilleriya ang mawawala sa Russia sa loob ng 12 buwan. Hindi lang basta nabasag ng Ukraine ang record na naitala nito noong 2024, talagang dinurog nila ito habang napipilitan ang mga puwersa ng Russia na maghanap ng artilleriya na lalong nauubos ang supply. Ipinapakita ng mga numerong ito na epektibo ang Ukraine sa pagharap sa mahalagang sandata ng Russia. At may iba pa kaming numerong ibabahagi. Naguulat ang SensorNet ng mga pahayag ng Ukrainian Ministry of Defense at taunang bilang ng nawalang unit ng artilleriya ng Russia. Ipinakita nito na mabagal ang simula ng Ukraine sa pagharap sa artilleriya ng Russia. Noong 2000 at 21 unit ng artilleriya ng Russia ang nasira o napinsala nito. Pagkatapos noon, pinahusay at dineploy ng Ukraine ang mas maraming pangunahing sandata laban sa mga drone ng artilleriya. Noong 2023, tinriple ng Ukraine ang bilang noong 2022 sa pagsira ng 6,461 unit ng artilleriya ng Russia. Noong 2024 na doble ang bilang sa 13,050 unit at may dagdag pang 1,600 sirang artilleriya ng Russia sa 2025. Bukod pa roon, wasak na ng Ukraine. Kung mapanatili ng Ukraine ang bilis, hindi lang ito masamang impormasyon para sa militar ng Russia, kundi nakakahiya talaga. Ang sandatang inaasahang wawasak sa Ukraine ay nauuwi na lang sa abo. Sa 2025
At 25 muling nabasag ng Ukraine ang sariling record sa pinakamaraming Russian artillery units na nawasak sa isang araw noong ika-1 ng Abril at hindi ito isang biro para sa April Fool's Day. Iniulat ni BORBS correspondent David Hamling na winasak ng Ukraine ang 100 at 22 Russian artillery pieces sa isang araw. Iyan ay halos 3 beses ng karaniwang bilang kada araw na aming naitala para sa 2,025, kung saan ang araw na nagkaroon ng record ay noong ika-28 ng Marso. Sa parehong buwan, winasak ng Ukraine ang 1,600 at 44 artillery units sa loob ng 31 araw. Sabi ni Hamling, triple ito ng dami ng kanyon ng Russia na nawasak ng Ukraine bawat buwan sa nakaraang 18 buwan. Nakakagulat ang numerong ito. Hindi inasahan ni Putin na ganito karami ang masisirang artillery ng Russia. Ngayon, malinaw na ang tanong. Dahil sa dami ng mga malalaking kanyon ng Russia na sinisira ng Ukraine, ano ang epekto, kung meron man, ng pagkawala ng mga artillery na ito sa digmaan sa Ukraine? Mukhang maliit lang ang epekto ng mga artillery na bala. Malamang masisira ang mga bala at artillery ng Russia. Pero tila hindi sila nauubusan ng bala rito. Noong Hulyo 25, naglabas ng artikulo ang Radio Free Europe Radio Liberty o Radio Free Europe Radio Liberty kung saan tinalakay nila ang madalas na sinasabing ideya na ang Russia ay gumagawa ng 3 beses na mas maraming bala ng artillery sa loob ng 3 buwan kumpara sa pinagsamang produksyon ng mga bansa sa NATO sa loob ng 1 taon. Dito lang ito. Binanggit ni Kalihim General Mark Rutte ito sa panayam sa The New York Times. At ang ipinapahiwatig nito ay tila gumagawa ang Russia ng milyon-milyong bala ng artillery kada taon. Hindi sigurado ang Radio Free Europe Radio Liberty tungkol sa pahayag na iyon. Kaya nakipagtulungan ito sa isang open source intelligence group na tinatawag na Conflict Intelligence Team o Conflict Intelligence Team upang subukang alamin kung ano talaga ang mga totoong bilang. Ayon sa investigasyon, tinatayang gumagawa ang Russia ng 2 hanggang 23 milyong bala bawat taon pagsapit ng 2,000 at 24 halos doble ng 125 milyong bala noong 2000 at 22. Kahanga-hanga ang numerong ito. Pero lumalabas na hindi kasing dami ng bala ang ginagawa ng Russia gaya ng sinabi ni Rutte. Gumagawa ang United States ng 50,000 bala taon-taon. Dagdag pa ang 70,000 mula Europa para sa 12 milyon kada taon. Kailangan gumawa ng Russia ng 200 at 5 milyong bala bawat taon para makagawa ng triple sa bala ng NATO sa loob lang ng 3 buwan. Hindi naman. Gayunpaman, dahil sa bagong pagpapalawak ng pabrika sa Kazan at Bisk, halos 4 na milyong bala kada taon ang kayang gawin ng Russia. Maraming bala ng artillerya ang ginagawa sa Russia. At ang mga lokal na ginawang bala na ito ay sinamahan pa ng mga bala ng artillerya mula sa isa pang bansa, Hilagang Korea. Matagal nang nagpapadala ng bala ng artillerya sa Russia ang bansang iyon. May kasundo ang depensa ang Russia at Hilagang Korea. Iyan ay katulad ng Artikulo 5 ng NATO Charter. Ayon sa Royal United Services Institute o Royal United Services Institute, nagpadala ang Hilagang Korea sa Russia ng 58 milyong bala ng artillerya mula Agosto 2000 at 23 hanggang Abril 2000 at 25 nakatumbas ng 40% ng mga ginamit ng Russia sa Ukraine. Noong panahong iyon, nakadepende na ang mga unit ng Russia na padala ng bala mula Hilagang Korea na maaring umabot sa 40% ng 14 na milyong bala na pinaputok mula Agosto 2000 at 23. Ayon sa Royal United Services Institute, kung walang suporta ng Hilagang Korea, lumala pa ang kakulangan ng bala ng Russia. Ibig sabihin ba, napahaba ng ilegal na aktibidad ng Hilagang Korea ang digmaan o napigilan ang mas malaking tagumpay ng Ukraine? Lahat ng ito ay nagpapahiwatig na maraming bala ang Russia. Ang problema ay ang mga baril. Gayunpaman, hindi rin kasing ayos ng inaakala ang Russia pagdating sa supply ng bala. Tinalakay namin sa isang video kung paano hindi pinakamagandang bala ang ipinapadala ng Hilagang Korea sa Russia. Sa katunayan, milyon-milyong bala na pumapasok sa Russia ay bulok na sa loob at wala nang silbi sa digmaan. Alamin pa ang detalye sa aming video. Lumilipat tayo sa mas malaking problema ng Russia, ang kanilang imbakan ng artillerya. Malaki ang epekto ng patuloy na pagkawala ng malalaking kanyon sa imbakan ng artillerya ng Russia habang tumatagal ang digmaan. Sa parehong artikulo tungkol sa paggawa ng bala ng Russia, binigyang diin ng Radio Free Europe
Radio Liberty ang isang mahalagang punto. Kailangan ng mga kanyon ang mga bala. At nagiging malaking problema ito para sa Russia. Itinuro ng outlet na malaking bahagi ng digmaan ay umasa ang Russia sa dati nitong napakalaking imbakan ng mga artilyerya mula pa noong panahon ng Soviet. At naging kapansin-pansin ang epekto nito sa kanilang mga imbakan. Halimbawa, mula 12,000 unit ng Taud artillery noong 2022, naging 6,000 na lang ito sa kalagitnaan ng 2024. Malamang mas bumaba pa ang bilang mula noon. Tandaan, uunahin ng Russia gamitin ang pinakamagandang kondisyon na unit. Kinukuha mula sa imbakan ang mga unit na kailangan ng malaking pagkukumpuni o halos di na magamit, lalo na sa bisa. Noong Disyembre 6 lumitaw na ang epekto ng kakulangan sa artilyeriya sa labanan. Noong araw na iyon, iniulat ng Kiev Post na malaki ang nabawas sa kalamangan ng Russia sa artilyeriya. Kung dati ay nakakabira ang Russia ng hanggang 5 bala sa bawat isang putok ng Ukraine, ngayon ay nabawasan na ito sa 15 bala na lamang sa bawat isang bala ng Ukraine. Hindi iyon dahil sa kakulangan ng bala. Kung tama ang mga numerong napag-usapan natin, kahit may bulok na bala mula Hilagang Korea, marami pa ring bala ang Russia. Malamang bumaba ang rate ng pagpapaputok dahil wala na sa Russia ang mga artillery unit na magpapadala ng bala sa Ukraine. May iba pang salik pa. Pinalala ng mga problema sa produksyon, lohistika sa release ng Russia, at tuloy-tuloy na drone attack ng Ukraine sa mga imbakan ng bala ang kakulangan sa artillery. Pero ang kakulangan sa mga unit ng artillery ang pangunahing dahilan ng problema. Sa Russia, ang pagkawala ng mahigit 13,000 kanyon matapos ang ulat noong Disyembre 2024 ay hindi nakakatulong sa estratehiya ni Putin sa artillery. Noong Mayo, muling binanggit ng Pravda ang problema ng nauubos na artillery ng Russia at sinabi na ang mga Soviet-era kanyon ay hindi pang matagalan. Ibinibida nito ang isa pang issue bukod sa supply ng bala at sistema ng artillery ng Russia. Kailangan din ng ekstrang baril dahil madaling masira ang mga baril mula pa Soviet era kapag daan-daang bala ang pinaputok. Kinukuha ang mga baril at armas mula sa imbakan ng Soviet ng Russia. Dagdag pa rito, may mga artillery system na kinukuha ng Russia mula bodega na hindi na umaabot sa frontlines. Sa halip, tinatanggalan sila ng mga baril na siyang ipinapadala sa Ukraine upang palitan ang mga baril ng mga armas na gumagana pa. Ang paggamit ng mababang kalidad na bala, tulad ng ibinibigay ng North Korea, ay lalo pang nagpapalala sa mga problemang ito sa baril. Ang problema sa paggawa ng bagong artilyerya ay ang baril dahil kailangan nito ng presisyong paggawa, mabibigat na makina, at mahahalagang piyesa. Mahirap magtayo ng malaking produksyon. Ulat ng Pravda, hindi nakakatulong ang mga sanksyon ng kanluran sa Russia sa larangang ito. At syempre, hindi rin natutulungan ang Russia ng Ukraine na patuloy na nagpapakita ng record sa pagsira ng mga unit ng artilyerya ng bansa. Lumalala ang sitwasyon ng artilyerya ng Russia at ayon sa Daily COS, mawawala na ang kalamangan nila laban sa Ukraine pagdating ng 2026. Hindi ibig sabihin nito na mauubusan na ng artilyerya ang Russia. Magiging isa-isa na ang rasyon ng putok ng bala na halos nangyari na rin sa katapusan ng 2024. Itinuro rin ng parehong outlet ang issue ng mga luma at mababang kalidad na baril kung saan napilitan ang Russia na gamitin ang mga reserba nito para lang mapanatiling gumagana ang kanilang kasalukuyang artilyerya. Problema, mabilis masira ang kasalukuyang artilyerya at nauubos na ang pamalit ng Russia. Ayon sa Daily COS, mahalaga ang pagkawala ng kakayahan at may ilang dahilan ito. Ayon sa Business Insider noong Marso, matagal nang itinuturing na Diyos ng digmaan ng Russia ang artilyerya bago pa man ang pananakop ni Putin sa Ukraine. Ayon sa outlet, ang reputasyon ng artilyerya sa Russia bago ang pananakop ang dahilan kung bakit ginawang pangunahing taktika ng Russia ang matinding pambobomba sa digmaan. Naniniwala ang mga opisyal ng Russia na artilyerya pa rin ang pinakamabisang sandata nila laban sa depensa ng Ukraine at sa pananakot sa kalaban. Mahirap baguhin ang pananaw na iyan. Sa mga unang taon ng pananakop sa Ukraine, tila napatunayan ang titulong Diyos ng digmaan na unang ginamit ni Joseph Stalin. Laganap ang mga pag-atake ng artilyerya ng Russia. Dahil sa dami ng kanilang mga bala, walang tigil ang Russia sa pagpapaputok para punan ang kakulangan ng taktika ng mga sundalo at commander. Dati, nagpapakawala ang Russia ng hanggang 10,000 artilyerya araw-araw sa Ukraine pero bumaba na ito
gaya ng napag-usapan natin. Sa naysay na isinulat ni na Dr. John Giuseppe Pele, Brett Evans, at Ryder Finn, binibigyang diin ng Royal United Services Institute ang importansya ng artilyeriya sa Russia, hindi lang sa estratehiya, kundi pati sa pilosopiya. Ayon sa tatlo, ang artilyeriya ay mahalaga sa digmaang Ruso hindi lang dahil sa bisa nito sa labanan, kundi pati sa kasaysayan hanggang ngayon. Ang paggamit nito ay malinaw na nagpapakita ng determinasyon ng Russia na makamit ang mga layunin nito sa politika. Hindi alintana ang antas ng pagkawasak o dami ng sibilyang nadadamay. Isipin mo ang simbolikong kahulugan nito sa konteksto ng record-breaking na pagwasak ng Ukraine sa mga artilyeriya noong 2025. Maraming malalaking kanyon ang nawala sa Russia noong digmaan. Ang artilyeriya, bukod sa mga tangke, ay matagal ng simbolo ng lakas militar ng Russia. Ang pagkasira ng maraming simbolo ng kapangyarihan na inaasahang gagamitin ng Russia laban sa Ukraine ay sumira ng malaking ilusyon. Hindi na kasing halaga ang artilyeriya kumpara noong World Wars at Soviet era. Lalo na ngayon na may milyon-milyong drone sa Ukraine. Babalikan natin iyan mamaya. Matagal bago ng Russia ang paniniwalang artilyeriya ang Diyos ng digmaan. Noong Hulyo 2024, sinabi ni Vikram Mittal ng Forbes na artilyeriya pa rin ang hari ng labanan sa Ukraine. Ayon kay Mittal, parehong umasa sa artilyeriya ang dalawang panig at patuloy pa rin nila itong ginagawa ngayon. Ang pag-asa ring iyon ang dahilan kung bakit mahalaga ang pagkasira ng Ukraine sa maraming kanyon ng Russia. Sinulat ni Mittal ang artikulo habang nagpapaputok ang Russia ng 10,000 bala kada araw at 2,000 lang ang Ukraine. Malaki na ang pagbabago ngayon. Patuloy pa ring sinusubukan ng Russia na gumamit ng artilyeriya. Ngunit ang mga pag-atake nito sa mga pamayanan ng Ukraine ay unti-unting hindi na umaasa sa napakaraming bilang at matinding lakas ng putok, kundi mas sa paglusot o infiltration. Nakita natin ito sa Pokrovsk, kung saan nagtagumpay ang Russia sa pagpapasok ng maliliit na grupo ng sundalo para ilihis ang atensyon mula sa mga pag-atake sa labas ng lungsod. Ayon sa Russia, ito ay mahusay na bagong estratehiya. Pero ang totoo, maaaring hindi na kayang umasa ng Russia sa kanilang pinagkakatiwalaang Diyos ng digmaan dahil napatunayan na ang sinasabing Diyos na iyon ay isang huwad na idolo matapos ang halos 4 na taon ng digmaan. May bagong Diyos ng digmaan sa Ukraine, ang mga drone na nabanggit natin kanina. Nang ibinahagi natin ang pagtaas ng mga nawalang artilyeriya ng Russia bawat taon mula 2022, nabanggit natin na ang mga drone ng Ukraine ang pangunahing dahilan kung bakit patuloy na lumalaki ang mga pagkalugi na iyon. Noong 2024 sumulat si Hambling sa Forbes tungkol sa kung paano winawasak ng Ukraine ang maraming artilyeriya ng Russia. Itinuro niya na ang pagsira ng isang unit ng artilyeriya ay tradisyonal na isang 3 hakbang na proseso. Dapat munang matukoy ang kanyon bago ipadala ang impormasyon sa command center para makapili ng sandatang gagamitin laban sa artilyeriya. Ang ikatlong hakbang ay kailangang makalayo ng sapat ang sandata upang tamaan ang artilyeriya, na kadalasan ay umaabot pa sa likod ng mga frontline upang magawa ito. Dati, karaniwang ginagamit ang missile o long-range precision-guided bomb bilang sandata. Alam ng Rusya na limitado ang supply ng Ukraine, kaya kampante silang magagamit ang kanilang kalamangan sa artilyeriya. Ayon kay Hambling, ang mga drone ang naging sagot para sa Ukraine. Hindi ito perpektong sagot, lalo na noong simula ng digmaan. Ang mga first-person viewer o first-person viewer drone ay kayang lumipad ng humigit kumulang 12 milya lamang, kaya marami sa mas malalaking kanyon ng Rusya ay hindi naaabot habang nasisira ang mas malalaking artilyeriya. Mas umasa ang Rusya sa 122 M kaysa 152 M na kanyon. Kinailangan ilapit ang mga iyon at sinamantala ito ng mga drone ng Ukranya. Isama pa ang pagdagdag ng mga long at medium range na drone sa arsenal ng Ukranya. At lalong naging vulnerable ang artilyeriya ng Rusya na napatunayang mahalaga ang reconnaissance drone ng Ukranya sa pagtukoy ng lokasyon ng artilyeriya ng Rusya. Ayon kay Michael, commander ng Typhoon drone unit ng Ukranya, mahalaga ang drone para matukoy ang eksaktong lokasyon ng artilyeriya. Gumagamit kami ng fixed-wing na mga drone. Ang ilan ay may real-time na video. Ang iba naman ay kumukuha ng high-resolution na mga larawan para sa malawakang reconnaissance. Sabi ni Michael, pinapayagan kami ng mga platapormang ito
na malaman kung nasa posisyon pa ang artilleriya at nagbibigay ng pinakabagong mga larawan. Mas mabilis ang unang hakbang ng pagsira ng artilleriya ayon kay Hambling kapag natutukoy ng drone kung nasaan at kung nakapirmi o gumagalaw ito. Mas tumpak at epektibo ang mga pag-atake kahit di gamitin ang mga drone sa mismong proseso. At lahat ng ito ay nagdudulot ng malalaking pagkalugi na ayon sa Ukraine ay naranasan ng Russia. Kaya bumabalik tayo sa mga numero. Nasira ang 13,000 at 53 unit ng artilleriya ng Russia sa 2,000 at 25 at tiyak na madadagdagan pa ito bago matapos ang taon. Malaki ang pagkalugi ng Russia na halos maubos ang kanilang Soviet-era inventaryo. At dahil sa hamon sa produksyon, halos imposible na itong mapunan muli. Habang nagpapatuloy ang digmaan, tanong na lang ay hanggang kailan tatagal ang Diyos ng digmaan ng Russia? Sa ngayon, napaluhod na ng Ukraine ang Diyos ng artilleriya. Balik tayo sa mga drone ng Ukraine. Kakalunsad lang ng bansa ng bagong unmanned surface vehicle na pinapagana ng artificial intelligence at nakasira na ng malaking imbakan ng balan ng Russia. Kaya ng Ukraine sirain ang mga bala ng artilleriya ng Russia mula sa tubig at himpapawid. Matuto pa sa panunood ng video na ito. At kung nagustuhan mo ang video na ito, siguraduhing mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang balita tungkol sa lumalalang problema ng Russia sa kanilang kagamitan. At salamat sa panonood.